Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marahay na aga Luzon, mayad nga agahon, Visayas, maradyaw na buntag, Mindanao. Isang magandang umaga sa mga kasambahay na nagluluto na ng almusal para sa mga chikiting. At syempre good morning din sa mga drivers at personal bodyguards na naghahanda na rin sa pag-duty ngayong araw. Kasabay nga ng inyong pagganap sa inyong mga tungkulin, naku I'm sure nais nyo rin maging handa sa magiging lagay ng panahon. Kaya naman tutok lang dito sa amin at sagot na po namin yan. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid sa inyo ng lagay ng panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online sa pamamagitan po yan ng www.ptv.ph. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid sa inyo ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong beautiful Thursday morning, July 21, 2016. Ako po si Desiree Jonyo. Simulan po natin yung ating araw sa pamamagitan ng isang weather recap. Kahapon po, nagbalik at muling umiral dito sa Luzon itong ridge ng isang high pressure area. Naging dominante po yan dito nga sa bahaging yan ng ating bansa at nagdala naman ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan dito sa atin. Sa Metro Manila, gayon din dito sa natitirang bahagi nitong Luzon, gayon din sa may Visayas at sa may Mindanao. Ibig sabihin po niya naranasan yung pangkalahatang maaliwalas na panahon, pero nariyan pa rin naman yung mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Mamaya po makakapanayam natin yung isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa para malaman kung magpapatuloy ba ang ganitong panahon. At sa mga estudyante namang nag-aabang lagi ng balitang astronomiya, alam niyo ba nga abot sa 104 na exoplanets ang natukoy ng Kepler-2 mission? Ang exoplanets ay mga planeta na nasa labas ng ating kinikilala ngayon na solar system. Pero sa kabila nga ng milya-milyang layo sa atin, nagawa ng mas malawak na field view ng Kepler-2 na makatukoy ng mga panibago pang exoplanets. Matutukoy ang mga ganitong planeta sa paggamit po yan ng transit method kung saan inoobserbahan ang liwanag ng mga bituin. Kapag ang isang bituin ay mas mababa yung kinang o brightness, kung pagbabatayan, ibig sabihin yan ay isang planeta ang nag-orbit sa bituin ito, dahilan naman kaya naman nababawasan yung kanyang liwanag. Mas tumibay pa nga gamit itong discovery, yan po ay sa pamamagitan nitong Mauna Kea at dalawa pang ground-based telescope. Bukod nga sa patunay ito ng uniqueness, ang natuklasan ay ebidensya rin na posible talaga hindi lamang sa Earth ang habitable sa loob po yan at labas ng solar system dahil ayon sa mga scientist, karamihan sa mga exoplanets ay posible rin namang tirahan dahil sa similarities o pagkakatulad nito sa ating daigdig. At tuloy-tuloy na natin yung ating astronomical data sa mga commuters na ginagawang batayan ng oras. Ang pagsikat ng araw, sunrise po natin along Metro Manila, yan po ay ganap na 5:37 ng umaga. Pagsapit naman ng 6:28 ng gabi, inaasahan natin ang sunset. At eto ayon pa sa Pag-asa, moonrise naman natin, yan po ay ganap na 7:31 ng gabi, moonset naman 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. At sa mga pauwi kagabi, malamang nakita nyo yung napakaliwanag na full moon. Nako, sana ay napicturean nyo yan dahil mamayang gabi ay waning gibbous mo na ang face na inyong makikita. Sa ganito pong face, mapapansin yung halos kalahati ng buwan ang naiilawan. At ang buwan po ay makikita sa silangan kapag gabi habang sa kanluran naman right after sunrise. Ang terminong waning ay nangangahulugan din ng shrinking o increasing, kasabay po yan ng unti-unting pagkabawas ng liwanag ng buwan. At eto, pansinin niyo po mamaya, kapag waning gibbous moon, darker din itong kanang bahagi ng buwan kung titingnan mula dito sa ating daigdig. At alamin naman natin yung epekto niyan sa ating mga tides. Ayon po sa NAMRIA, pagsapit ng 10:29 ng umaga, inaasahan natin na posibleng tumaas yung level ng tubig dito po yan sa Manila South Harbor. Posible po yung umabot sa 1.31 meters. Ang ating namang low tide, inaasahan po yan pagsapit ng 6:43 ng gabi. At dahil nga napag-uusapan na rin natin yung level ng tubig, alamin naman natin yung mga updates dito sa mga pangunahing dams dito sa Luzon.
Kabilang po sa ating mga binabantayan itong Magat, Pantabangan at itong Angat Dam. Sa pinakahuling mga datos nga mula sa Pag-asa, pare-parehong nagkaroon ng pagbaba ng level ng tubig sa mga binabantayan nating dam. Unahin po natin yung update dito sa Angat Dam na matatagpuan sa Bulacan. Sa mga nakalipas po na oras, nagkaroon ng 0.13 meters na pagbaba ng level ng tubig. Habang dito naman sa Magat Dam sa Isabela, bahagya pong malaki yung ibinaba ng tubig. Umabot po yan sa 0.70 meters nitong mga nakalipas na oras. Sa ngayon naman, nasa 184.95 meters na lamang yung level ng tubig. Dito po yan sa Pantamang Dam sa Nueva Ecija matapos magkaroon ng pagbaba na umabot sa 0.24 meters nitong mga nakalipas na oras. Lagay ng panahon sa mga susunod na oras at araw at isang maituturing na breakthrough sa HIV cases, pag-uusapan natin sa aming pagbabalik. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.